Asierto. Diba? Nag-imbestiga ang kanyang team. Ang sabi ni Asierto, nag-imbestiga ang kanyang team at nalaman nila na eto, yan, sina Michael Yang, yan, may mga S laboratory. Nagkalat yung S laboratory nila sa iba-ibang panig ng bansa. Meron din diba sa Davao. Nagkalat. At yung mga kaibigan, di ba? Magtataka kayo, pinasunog ni Duterte yung S laboratory sa Davao na ayaw sunugin ni Asierto kasi nga para makakuha ng ebidensya. Pero si Duterte, pinasunog niya talaga. Bakit kailangan ipasunog ni Duterte? Para masunog din ang lahat ng ebidensya. Yun lang yun mga guys. Kaya pinasunog ni Duterte ang S laboratory, Shabu laboratory sa Davao City dahil para masunog din ang lahat ng ebidensya. So mga kaibigan, anong lumabas sa investigasyon ni Asierto, ni Las Cañas? Michael Yang. Si Michael Yang ang may-ari ng mga S laboratory sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Ngayon, sina Asierto, wala silang kaalam-alam na magkasabwat pala itong sina Duterte at saka sina Michael Yang. So nag-report sila ngayon. Inaalam nila kay Bongo. Si Bongo yung yung legal president. Nagtataka sila bakit parang wala yata nangyari. Parang hindi yata alam ni Pangulong Duterte. So, nireach out nila si dating Pangulong Duterte. Pinaalam nila yung kanilang na-investigahan na si Michael Yang ay ganito. May-ari ng mga S laboratory. Ano ngayon ang nangyari? Pinaliktad ngayon ni Duterte. Dahil doon, pinaliktad niya ngayon. At pinahunting ngayon sina Asierto. Nagtago ngayon sina Asierto. Pero yung mga ibang kasamahan ni Asierto, nahuli at pinategi ni Duterte. Yan yung mga kaibigan. Yan. Kaya nga mga kaibigan, kapag titingnan mo ang reality, magtataka ka sa mga DDS na sumasamba pa rin sa kay Duterte kahit hindi ko alam mga kaibigan kung nagbubulag-bulagan o okay lang sa kanila. Yung okay lang sa kanila na yung kanilang sinasamba na presidente, former president ay involved sa droga. Involved pa sa pogo. Pumapatay pa ng tao. Minumura pa ang Diyos. Hindi ko sa lahat ng kasamaan nasa kanya. Pero sinasamba pa rin ng mga DDS. Kaya hindi mo maintindihan anong utak mayroon ng mga DDS. Diba? Hindi mo maintindihan anong utak mayroon sila na sumasamba pa rin sila sa anak nila na demonyo. Diba? So yung mga kaibigan the central figures of the Davao Mafia, the logical evidence-based reconstruction, the network traces back to the same individuals across all the testimony. Rodrigo Duterte. Yan. Alam naman natin, diba? Rodrigo Duterte. Lord of all drug lords in southern Philippines. Paulo Duterte. Pulong. Member ng Triad. Ayaw ipakita ang tattoo niya sa likod as membership daw yun ng Triad. Ayaw niya ipakita kahit anong mangyari. Ayaw niya. Kasi nga mabubuking yung kanyang membership sa Triad. Manasseh Scarpio, ilang ulit na lumalabas ang pangalan ni Manasseh Scarpio sa mga investigasyon, pati sa investigasyon ni Pin Lacson patungkol doon sa mga magnetic lifter, lumalabas ang pangalan ni Manasseh Scarpio. At binabanggit din na Mark Taguba na broker, no? At saka yung isa pa yung sa custom, binabanggit din si
Manscarpio. Ang daming nagtuturo kay Manscarpio. Pagdating naman kay Bongo, kay Sara Duterte muna, ito rin, supported by Pugo and Dragman ang kanyang candidacy. At meron pa silang mga bank accounts na di umano, sabi ni Trillanes, yan yung pinapa-open ni Trillanes kasi yan ay dinideposituhan ng drug lord na si Sammy Uy. Ayan yung ayaw pabuksan. Galit na galit si Rodrigo Duterte. Diba? Kung wala kang tinatago, bakit ayaw pakita? Ibig sabihin, may tinatago. Diba? Remember mga kaibigan, nung inakusahan ni Duterte si Trillanes na merong bilyones daw na pera sa Singapore, anong ginawa ni Trillanes? Nagpunta ng Singapore, nagsama ng media. Diba? Pumirma kagad siya ng waiver. Ipapakita niya ang kanyang bank accounts kung meron. Pumunta siya ng Singapore. Tinanong niya mismo ang teller doon, meron bang ganyang pangalan? Kasi sabi na, inaakusahan ako nitong Pangulo ng Pilipinas, si Duterte, na meron daw akong ganyang malaking halaga dyan na sa Singapore. Anong sabi ng teller sa bangko? Wala. Wala. Nung nahuhuli na si Duterte, anong sabi ni Duterte? Sa sa television kita ng lahat ng tao. Anong sabi ni Duterte? Nagbibiro lang daw siya. Hindi naman daw totoo yung sinasabi niyang bank accounts. Inimbento lang daw niya, nagbibiro lang daw siya. Kita mo? Nahuli kasi. Kung hindi nahuli yun, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun na magsisinungaling. Na magpaparatang kay Trillanes na may bank account sa tinatago sa Singapore. Kaso si Trillanes, dahil malinis ang kanyang konsensya, pumayag. Sige, buksan niyo yung bank account ko. Nagsama pa siya ng media doon. Para personal na matanong ng teller ng Singapore na yung bangko na sinasabi ni Duterte. Napahiya ngayon si Duterte. Nalaman ng buong mundo kung gaano siya kasinungaling. Nalaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung gaano kasinungaling si Duterte. Na nagtatanim-tanim lang siya ng ebidensya, napahiya siya ngayon. Di ba? Kasi si Trillanes walang tinatago. Pero ngayon si Duterte, di ba? Kahit anong gawin mo sa kanya, hindi talaga siya pipirma ng waiver. Pero maganda ngayon kasi nasa ICC na siya at merong pwedeng buksan yung kanyang bank account at makikita dyan yung mga sinasabi ni Trillanes na mga diniposito ni Sammy Uy ng drug lord. At the same time, makikita din yung account ni Sara Duterte. Kasi may joint account daw yan, si Sara at saka si Digong, na doon daw inilalagay yung pera ng drug lord. Parang, kaya sila binibigyan, parang sa kanila, yung lagay for protection. Kasi itong si Michael Yang, nag-ooperate siya. Droga. Illegal na substances. Kailangan niya ng proteksyon ng politiko. At yun, ang nagpoprotekta sa kanya, ang mga Duterte. Si Sara Duterte, na isang mayor ng Davao, at saka si Rodrigo. Yun ang mga protektor ng mga drug lords. Diba? Mga kaibigan, totoo yung sinasabi ko dito. Hindi ako dito nag-i-invento ng kung ano nila. Sa tingin niyo, mag-i-invento ako ng kung hindi-invento lang. Mahirap mag-invento. Mademanda pa ako dito, wala akong maipakita. Mahirap yun. Diba? Mahirap yung magsabi ka ng mga ganyan pagkatapos pag dinimanda ka, wala kang maipakita. Pero dito, merong mga ebidensya. At yan, malinaw na malinaw, pag nabuksan yan,
yung mga joint account, si Digong at ni Sara, kitang-kita yan dyan. Sami Uy ang nagbibigay monthly. At ito pa, talagang may paper trail. Nag-encash si Sara Duterte. Nag-encash ng pera. Diba? So, sa mga kaibigan, no? So, ang sabi niya, no, narinig na daw lahat yan. Wala daw napatunayan. Ang dami ngang napatunayan eh. Pero, kita mo naman, di ba? Impeachment trial na. Pero ano ginawa ni Sara? Hinarang ang kanyang impeachment trial. Bakit niya hinarang? Kasi guilty siya. Guilty si Sara. Alam niya na may kasalanan siya. Kaya hinarang niya ang impeachment. Pero hindi niya maharang habang buhay. At eto, kinasuhan na siya ng patong-patong na kaso kasama na ang plunder case. Hindi siya makakatakas habang buhay. Hindi siya habang buhay na makaka-evade sa batas. Kung inaakala niya na tapos na ang impeachment trial, akala niya lang yun. Pero hindi siya makakatakas sa batas. Mas lalo ba niyang pinapalaki, no? At pinapadami pa lalo ang mga ebidensya laban sa kanya. Diba? So, ito pa. Yan. In legal logic, same individuals, same syndicates, same financial sources, same operational methods, same reward and enforcement structure. This is what prosecutors call a continuing criminal enterprise, not isolated incidents. Yan, may Pogo money funded yung tukhang and funded Sara's campaign. The most explosive convergence and Quadcom exposed Pogo, drug network, Duterte, drug protection. Garma and Acierto exposed the reward kill economy of UJK. Madriaga revealed that Pogo and drug dealers financed Sara Duterte's political machinery. Legal logic. If Pogo money funded tukhang operations and Pogo money funded Sara Duterte's 2022 campaign, then the same illegal revenue stream fed both killings, political consolidation, and Duterte-aligned campaigns. This is a traceable financial pattern. Yan nga mga kaibigan, walang takas dito si Sara kasi maraming money trailing. Nati-trace talaga. At remember, never itong dininay ni Sara. Narinig niya naman siguro yung sinabi ni Sara, di ba? Na yung sinasabi daw ni Trillanes na mga bank accounts, totoo yan, marami yan. Diba? Sabi ni Sara, totoo yan. At marami yan. Pero ito yung sinabi ni Sara, ha? Hindi niya dininay. Totoo daw yun. Marami daw yun. Mga bank accounts. Pero ang sabi ni Sara, pero hindi ko alam bakit napunta yan doon. At hindi rin alam ng bangko bakit nandun yun. Gagawin pa tayong tanga? O kayo mga DDS sa mga bubok, tanungin ko kayo, pwede ba na magkaroon kayo ng account na hindi kayo nag-open at hindi nyo alam? O mga DDS sa tanga, sumagot kayo. Pwede ba kayong magkaroon ng accounts? Bank accounts na hindi nyo alam? Sagot, mga DDS sa tanga. Pwede ba kayong magkaroon ng maraming bank accounts na hindi nyo alam? Sagot! Mga DDS sa tanga! Sagot! Ayaw nyo sumagot. Ba't ayaw nyo sumagot? Kasi
Hindi pwede. Pag nagkaroon ka ng bank account sa bangko, natural na ikaw ang nag-open. Kailangan ng yung signature, kailangan ng presensya mo, yung mukha mo, pipicturan ka pa, marami ka pang pirma-pirma doon, kukunin ang mga details mo. Kaya hindi po pwede na magkaroon si Sara Duterte ng bank accounts ang hindi niya alam. Ano sabi ni Sara? Totoo yan. Marami daw yun. Pero hindi daw niya alam paano napunta doon yung bank accounts. Yun mo yan mga kaibigan. Bobo, di ba? Gagawin pa tayong tanga. Siya itong tanga eh. Once na magkaroon ka ng bank accounts, ibig sabihin niya, ikaw ang nag-open. Gagawin pa niyang tanga yung mga tao. Siya naman itong tanga at bobo. So, diba? So, hindi bawal magkaroon ng bank accounts. Ang bawal ay yung sabihin niya na marami nga daw yun, marami nga daw bank accounts yun. Pero hindi daw niya alam kung bakit daw napunta doon. Hindi daw niya alam paano napunta doon yung bank accounts. Dinidinay niya. Hindi niya inaako na siya yung nag-open. Hindi naman po pwede yun. Na nagkaroon siya ng bank accounts, ano yung kabuti? Bigla nilang susulpot yung mga bank accounts niya. Oh, diba? Kaya mga kaibigan, hindi niya ito matatakasan, no? Kung saan niya, akala niya matatakasan niya ito, hindi niya ito matatakasan, guys, no? So, yan na. Ito nga yung pinaka-importanting parte, the Quadcom. 1.0, hearings created a map. Madriaga just gave the master key. Quadcom 2.0 is the door. We need Quadcom 2.0 because the new affidavit is consistent with external testimonies and consistency. And consistency is the foundation of admissibility. The evidence now forms a closed-loop system. Yan. Merong drug shipments. Sino? May nagpoprotekta. May pogo money. Merong kill, PJK. May political financing. Duterte Network. Diba? So, the first Quadcom identified the enterprise. Ito naman, yung Quadcom 2.0 can identify liability. Yan. Only Quadcom 2.0 can reconcile yan, yung mga drug shipments, pogo operations, political financing, money laundering, AJK reward system, magnetic lifters, confidential fund misuse, Davao Mafia operations. Yan, yung Quadcom 2.0 is necessary for national security. Kasi mga kaibigan, magkakaroon po ng another Quadcom, itutuloy po ang Quadcom. At kasama na po ito na iimbestigahan itong pasabog ni Madriaga. Na ito daw si Sara Duterte ay tumatanggap ng drug money at ng pogo. So yan po mga kaibigan ay itutuloy ang Quadcom. Yan. So this is state capture and the state must recover itself. Duterte enterprise is not just graft, it is parallel shadow state operating outside the Constitution. Yan. So Quadcom 1.0 reviewed the structure, Madriaga reviewed the command, Quadcom 2.0 must now review the accountability. Affidavit laban sa chismis, ang batas pumapanig sa ebidensya. So, mga kaibigan, dito kay dating Speaker Martin Romualdez at kay PBBM, chismis lang ang kanilang ebidensya. Si Saldico, hindi under oath. Putol-putol na video, chismis, AI pa. Madriaga, pinapunta lang para pinabili ng suka. I-drop mo yung name ni Romualdez pagkatapos okay na. At least na-i-drop mo na. Oh. Mga kaibigan, ebidensya na nilalatan
ng mga DDS, walang kwenta. Pero ang ebidensya na nilalatan ni Madriaga, madaming, talagang masasabi natin na may katotohanan. Pinanumpaan pa at willing, gusto ni Madriaga pumunta sa Quadcom at personal na mag-take ng oath at personal siya na magsasabi ng mga katotohanan. So, mga kaibigan, pag nangyari yan, grabe mga kaibigan. Kaya si Sara Duterte, nanginginig na ang tumbong. Hindi daw makatulog, guys. Kita mo, dalaw ng dalaw kay Madriaga. Pero ang kagandahan nito, hindi siya hinaharap ni Madriaga. Ayaw siyang kausapin. Pinupuntahan niya ng pinupuntahan. 10 oras pa ng gabi. Hindi siya kinakausap. Bakit? Kasi ayaw na ni Madriaga magpabudol. At matagal na pala si Madriaga gustong umarap sa Quadcom. Sumulat pala yung kay Leila de Lima na gusto pala niya na umarap, mag-testify sa Quadcom. Hindi lang masyadong naasikaso ni Leila de Lima dahil sa sobrang busy. Tingnan mo yan mga kaibigan. Unlike doon sa kanilang gutesa na siguro pinilit yun, sige na, pag-ano ka, testify, kahit isang beses lang tapos okay na kahit hindi ka na bumalik. Sa pilitan. Dito naman kay Saltico, AI. Diba? Wala na nga, hindi na nga sila naglalabas ng video kasi nabuking na At malamang nagtatago na ngayon yung gumawa ng video. Kasi nahuli mga kaibigan, na yung Facebook ni Saldico, nahuli ngayon, bakit ganito ang Facebook ni Saldico? Pag tinignan mo guys, i-check mo, ang daming admin, nasa 200 plus ang admin dito sa Pilipinas. Samantalang si Saldico, nandun siya sa ibang bansa. Bakit biglang dumami ang admin ni Saldico pagkatapos puro Philippines? Pagkatapos, mga kaibigan, chinek isa-isa ng isang AI expert yung video ni Saldico at nakumpirma AI. So mga kaibigan, kasi wala. Hindi yun po pwedeng gamitin ebidensya. Lahat ng mga pinagsasabi doon ng AI na yan, hindi yan po pwedeng gamitin ebidensya. Kaya nga, wala talaga kayong ebidensya. Kaya napapansin nyo mga DDS, napapansin nyo, galit na galit sa yung mga DDS na mga influencer. Si Sonsa, kahit si Sara Duterte, sinasasot, Pulong, sinapaste, si Malutikia, yung mga influencer nyo, mga DDS. Si Attorney Vic Rodriguez. Iisa ang sinasabi nyo Galit na galit kayo sa kakamping. Anong sabi ng mga DDS? Galit na galit sila sa kakamping. Bakit daw hindi daw kinakasuhan si Marcos? Bakit daw si Sara Duterte ang pinupunterya? Bakit daw hindi kinakasuhan si Marcos at saka si Romualdez? Ang dami-dami daw mga ninakaw. Yan ang sabi ng mga DDS. Anong sabi ng kakamping? Anong sabi ni Ronald Llamas? Kung may nakikita kayong ebidensya, ba't hindi nyo kasuhan? Di ba sinasabi nyo na matatalino kayo, na magagaling ang mga lawyer nyo? Meron kayong Vic Rodriguez, meron kayong Bondok, meron kayong Topacio, meron kayong Attorney Torion. Magagaling naman yung mga abogado nyo. Bakit hindi kayo magkaso kay Romualdez at saka kay Marcos? Yan yung sinasabi ng mga kakamping. Kasuhan nyo daw si Romualdez at si Marcos. Yan ang sinasabi ng mga kakamping. Huwag daw kayo umasa sa kanila. At ang sabi pa ng kakamping kasuhan nyo daw si Romualdez at saka si Marcos. Gamitin nyo daw yung video ni Saldico. Sabay sabi ng good luck daw sa inyo.
Kasi alam nila na walang bearing. Yung, yung sinasabi nyo na napakaraming ebidensya sa saldi ko, walang bearing yan sa korte. Kahit saan korte ka pumunta. Kita mo meron kayong kongresista, Pulong Duterte. Nandyan pa si Omar Duterte. Nandyan pa si Alvarez. Nandyan pa si Marcoleta. Oh, marami kayong kongresista. Bakit hindi kayo makapag-file ng impeachment kay PBBM? At bakit hindi kayo makapag-file ng kaso laban kay Martin Romualdez? Hindi na siya speaker. Bakit hindi kayo makapag-file ng kaso? Kasi wala kayong ebidensya, mga tanga. Yun lang yun. Mga bobo. Kaya hindi kayo makapag-file ng kaso dahil wala kayong ebidensya. Kaya nga yung mga camping, ayaw nila mag-file ng kaso. Kasi hindi nga sila, wala silang ebidensya eh. Alam mo na, di ba mga camping, mga anti-Marcos, anti-Romualdez. Pero may iba sa kanila, okay na sa kanila si Marcos, okay na sa kanila si Romualdez. Pero talagang kakamping sila. At hindi talaga sila boboto sa Marcos at saka sa Romualdez. Kakamping talaga sila. No? So, naiintindihan ko yun kasi yun talaga ano nila eh. No? Naiintindihan ko yun. Actually, okay lang, okay yun sa amin, no? Mga, kahit mga Marcos loyalists kami, okay sa amin yun. Basta wag lang silang, yung never again, tapos yung sisiraan si Pangulong Marcos, no? Yun ang ayaw namin. Pero yung kahit na ayaw nila kay President Marcos, kahit na ayaw nila kay Speaker Martin Romualdez, pero nakikita namin, sumusuporta sila sa gobyerno. Hindi naman sila toxic, itong mga kakamping at saka dilaw. Hindi sila toxic, sumusuporta sila. Ang toxic ngayon, yung mga kayo, mga green crocodile, mga DD sheets, kayo ang toxic ngayon, mga DD sheets, mga green crocodiles. Diba? Pero yung kakamping, kahit ayaw nila kay Marcos, ayaw nila kay Romualdez, sumusuporta sila. Kasi sabi nila, wala naman na silang magagawa. Kasi yun ang presidente, suportahan. Diba? Same with us, same with me. Ang panahon si Pinoy ang Pangulo, sinuportahan ko. Si Duterte ang Pangulo, sinuportahan ko. Kahit ayoko sa kanya kasi killer at saka manyak. Oh, sinuportahan ko siya kahit alam ko na manyaki siya at saka killer. Diba? Kasi presidente na siya, ano pang magagawa ko kahit na hindi pwedeng maglaban-laban ako sa kanya kasi presidente siya ng Pilipinas. Eh. Suportahan para magtagumpay. Diba? Yan ang bagay na hindi kayang gawin ng mga mangmang, ng mga illiterate, na mga walang Diyos, mga erehes na mga DDS. Yan ang hindi nila kayang gawin. Mga DDS na mga tanga, na mga bugok, bubo. Oh, diba? Hindi kayang gawin ng mga DDS yan. Hindi kaya ng mga DDS na maging civil. Kasi ang mga DDS ay mga barbaro, mga tanga, bubo, bugok. Yan. Diba? Yan kayo, mga DDS. Ay naku, Day, huwag ka na mangandoy. Ayaw na pangandoy, Day. Dahil imong Sara, dili na maging presidente. Bisan magtuwad-tuwad ka diha sa dalan, Day. Dili maging presidente ng imong Sara Duterte, Day. Bisan magluha ka sa dugo, Day. Dili na siya maging presidente. Dili. Kay di ganahan sa iyang tao. Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi magiging presidente si Sara Duterte mo dahil ayaw sa kanya ng taong bayan. Kaya mangarap ka na lang, Day. Libre, mangarap ka na lang. Sige, gawin mo. Sige. Oh, comment pa. Mag-comment ka pa, damihan mo pa para dumami yung engagement ko para mas malaki ang kita ko dito sa YouTube. Sige, damihan mo. Damihan mo pa. Damihan mo ang pagkukomento.
Engagement yan. Salamat sa engagement. Sige, damihan mo. Ulitin mo pa, damihan mo ng damihan. Para malaki ang kita ko dito sa YouTube. Malapit ng sweldo ko dahil. Sa YouTube dahil. At saka sa Facebook. Malapit na sweldo ko. Salamat ha sa mga engagement, mga DDS na mga bugok, mga tanga. Tuloy tayo. Ay, nako. Kakatawa sa mga to.